Aming dakilang Diyos, pinapupurihan ka namin Panginoon sa lahat ng mga binibigay mo sa pang-araw-araw, lalong-lalo na ang hininga na bigyan mo sa araw na to. Tunay nga po na humingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at humingi rin kami ng kaliwanagan para sa maririnig naming salita ng gagaling lamang sa iyo. Panginoon, tulungan mo po kami para sa paglago namin sa pananampalataya. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan sa ngalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Mateo 4:18 hanggang 25. Ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Pangangaral at pagpapagaling ni Jesus. Nililibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya at paralitiko. Silang lahat ay kanyang pinagaling. Dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, sa Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Makikita natin sa pahinang ito kung saan si Jesus ay nagtawag at importante ito na malaman natin na sa pang-araw-araw na ginagawa natin sa ating buhay, gaya nga nung nakaraan na binasa natin, ay napaka-busy natin sa mga gawain, maghanap buhay, maghanap ng pagkain. Ngunit makikita natin to sa mga susunod na mga pahina ng Mateo na ang mga ibon nga niya ay pinapakain niya. Tayo pa kaya? So ang pinaka-importanteng pagtatawag ni Jesus ay ang mangisda ng tao. Mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. At dito ko na lang napagtanto na mangisda, no? Di po ba pag nangingisda ka, kahit anong ilagay mo na pang-bait doon sa mangisda, pag hindi yan kakagat sa sa pangingisda mo Hindi rin yan pupunta sa iyong lambat. At ganun din ang salita ng Panginoon na kung saan ay kung sino lang ang tinawag ng Diyos, siya talaga. Kaya parating inuulit ito ni Esaias na wag nating takpan ang ating mga tenga upang makapakinig. So purihin ang Panginoon sa kanyang salita.